Ang Maria ba na itinuturo, kinikilala at pinagpipitaganan ng Iglesia Katolika Romana ay siya ring Maria na ipinakikilala ng Biblia na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at panoorin ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Magandang umaga po sa lahat. At sa mga kababayan namin at sa lahat ng mga kapatid. Sa umagang ito, mayroon po tayong talakay. Ito po isang pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo. Tungkol po ito kay Birhen Maria. Ito pong tinuturo ng Iglesia Katolika na si Birhen Maria ay naging Diyos na. Ito po ang ating pakinggan. Tama ba itong pagtuturo na si Birhen Maria ay naging katas-taasang Diyos? Ito po ang sasagutin ng isang ministro sa Iglesia ni Cristo dito po sa kanyang panuluntunan na pagbubunyag ng katotohanan. Pakinggan po natin ito. Mga mahal naming mga kaibigan, mga televiewers, welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang isa po sa mga aral at paniniwala ng Iglesia Katolika Romana na aming ibubunyag sa pagkakataong ito. Ito po ay isang katunayan ng kanilang pagtalikod sa Panginoon Diyos ay ang kanilang paniniwala, ang aral na kanilang itinataguyod tungkol sa kinikilala po nilang si Birhen Maria. Mga kaibigan, sa video clips na inyong napanood ay nakita natin kung gaanong pagpipitagan at kung paano pinipintakasin ng mga Katoliko nang higit sa kanino bang iba pang kinikilala po nilang mga santo at santa, ang tinatawag nilang Birhen Maria, na pinaniniwalaan po ng Iglesia Katolika Romana na siyang Maria na ina ng ating Panginoon Jesucristo na ipinakikilala po ng Biblia. Kaya sa pagkakataong ito ay samahan niyo kami na suriin nating mabuti at sasangguniin natin ang banal na kasulatan kung ang pagkilala kaya ng Iglesia Katolika Romana sa kinikilala po nilang Birhen Maria ay pareho lang ng ipinakikilala po sa Biblia. Muli po naming magalang na ipinagpapauna sa lahat ng aming mga kababayan, sa lahat ng aming mga kaibigan Katoliko na hindi po nilayon kailanman ang programang ito na makapanugat ng damdamin ng sino man. Hindi po layunin ng Iglesia ni Cristo na mang-atake o kaya ay manakit lang ng damdamin ng sino man. Ang napakalinis po at banal na hangarin po ng Iglesia ni Cristo at ng programang ito ay maihayag sa atin ang katotohanan sapagkat iyon ang maghahatid sa atin sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Kaya pag-aralan na po natin, sino po o ano ang Maria na kinikilala, pinipintakasin ng Iglesia Katolika Romana? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat mismo ng Iglesia Katolika. Ito po ay pinamagatang Glories and Virtues of Mary. Sa page 177 ay ganito ang nakasulat sa aklat na ito. Ipinahayag ni San Bernardino ng Siena na ang lahat ay sumusunod sa mga utos ni Maria. Maging ang Diyos, ang ibig niyang ipakahulugan dito ay ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dalangin na waring ang mga yaon ay mga utos. Mga kaibigan, sana po ay napansin natin ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng aklat na kababasa lang natin, hindi po isang alipin ng Diyos, kundi nakapag-uutos daw sa ating Panginoon Diyos. Bakit ho ganito kanilang paniniwala? Ang sasagot po sa tanong na yan ay isa pa rin nilang aklat na pinamagatan namang True Devotion to Mary sa pahina 2. Ang mga santo ay nakapagsabi ng maraming magagandang bagay ukol kay Maria. Nalalaman nila na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan
sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Diyos mismo. Yun ho ang paliwanag ng aklat na binasa natin. Nakahihigit daw sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan ni Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong ho namin sa mga kababayan namin, mga Katoliko, Yun na po, narinig na po ninyo na ito si Birhen Maria ay naging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Saan po mababasa sa kanila pong mga aklat po? Na itinuturo nila na ito si Birhen Maria ay pinakataas sa lahat ng mga Diyos. Labag na po ito sa nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil ito si Birhen Maria, wala pong mababasa na ito'y naging Diyos. Dahil po, si Birhen Maria po, kung basahin mo sa mga talata sa Biblia, siya po'y isang alipin. Pero sa kanila, naging Diyos na nga makapangyarihan sa lahat. Patuloy natin itong pakinggan. alam po kaya niyo ito, na itong aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria, isipin ho ninyo, walang hanggan daw ang kapangyarihan ni Maria at higit pa raw sa ating Panginoon Diyos mismo. Na si Maria raw, ang sabi nila ng Iglesia Katolika, batay sa kanilang aklat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, sangguniin na natin ang Biblia. Suriin po natin ang katotohanan ng nakasulat mismo. Yun na po. Itong lahat na po mababasa sa kanilang mga sinusulat po sa Biblia. Itong lahat na to, hindi nila po iniisip ang mga babala po sa Biblia o sa banal na kasulatan na nakasulat po sa Apokalipsis 22:18 at 19. Bakit po? Anong nakasulat? Huwag niyong dagdagan ang anumang nakasulat sa banal na kasulatan. Sino mang magdagdag, dagdagan po ang parusa. Yun po ang magbawas. Bawasan po sa kanila ang buhay. Wala na po silang karapatan sa buhay na walang hanggan. Kung ganon, ito pong ginagawa nila kay Birhen Maria, isa po itong pagdagdag ng Diyos. Dahil po ang nakasulat sa Biblia, ang pagdagdag, hindi na po ito mababasa sa Biblia. Bakit po? Tapos na po ang Biblia. Saan po ito mababasa? Sa kanilang ginagawang mga aklat po tungkol sa kanilang pananampalataya. Diyan na lang mababasa, hindi na po ito mababasa sa Biblia. Kung ganon po, itong ginagawa nila, pagdagdag po ito sa Diyos. Ang tinuturo nilang Diyos, dinagdagan naman ng isang Diyos. Na itong tinuturo nilang Diyos ay ipinanganak ng tao. Bawal po ito sa nakasulat sa Números 23:19. Bakit po? Anong nakasulat? Ang Diyos hindi isang tao na siya'y magsinungaling, ni
anak ng tao na siya'y magsisi. Yun po ang tunay na Diyos. Yun po ang Diyos na pinakilala ng ating Panginoong Kristo, hindi ipinanganak ng tao. Kung ganun po, magturo ka ng isang Diyos na ipinanganak ng tao, hindi ito tunay na Diyos. Kayo lang po ang nagkilala na siya ay Diyos. Pero po, sa banal na kasulatan, hindi inikilala ito na Diyos. Yun po ang katotohanan tungkol po dito kay Birhen Maria. Sino lang po ang nagturo na ito si Birhen Maria ay Diyos? Sila lang po. Itong Iglesia Katolika, sila po ang nagturo na si Birhen Maria ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mautusan pa niya ang Diyos dahil siya pinakataas na Diyos sa lahat. Wala po ito sa Biblia. Kung ganun, itong itinuturo nila na si Birhen Maria na isang Diyos, ayon sa nakasulat sa Números 23:19, hindi ito totoong Diyos. Kung hindi, Diyos na po ito. Saan po natin mababasa po na Diyos po ito? Yun ang sulat po ni Propeta Jeremias na nakasulat sa 10:11. Anong nakasulat po? Ang sabi po ni Propeta Jeremias, itong mga Diyos na hindi gumagawa sa langit at lupa, ito po sila malilipol at mamamatay sa ibabaw ng lupa at sa silong ng langit. Itong tinuturo po nila na Diyos na hindi gumagawa sa langit at lupa, ito po'y malilipol o mamamatay. Anong katunayan po? Dalawa po ang ilang itinuturo na Diyos na ipinanganak ng tao. Sino po ang isa? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sino pa? Si Birhen Maria. Itong dalawang itinuturo nila para kay Propeta Jeremias, ito dahil hindi ito gumagawa sa langit at lupa, ito'y Diyos, mamamatay. Anong katunayan po? Ang ating Panginoong Jesucristo, mababasa po sa Biblia. Sa 23:46 nakasulat po, siya'y nilagutan ng hininga o namatay. Ito po si Birhen Maria, namatay po. Katunayan po, hindi po ito tunay na Diyos. Sila lang po ang gumagawa nito na isang Diyos. Kung ganon, sino ang pinakapangyarihan sa lahat? Ito ba si Birhen Maria o ang Iglesia Katolika? Sino po ang pinakapangyarihan sa lahat? Ito si Birhen Maria o ang Iglesia Katolika? Anong katunayan po? Si Birhen Maria ginawa lang ng Iglesia Katolika na isang katas-taasang Diyos. Sino ang pinakataas? Itong gumagawa, hindi ang ginagawa. Kung ganon ang pinakataas na Diyos ang Iglesia Katolika, dahil nagawa niya si Birhen Maria na pinakamataas na Diyos. Pero hindi totoo yan. Ang pinakataas na Diyos, yung Iglesia Katolika. Bakit pa? Nagawa niya nitong reliyon na to, ginawa lang si Birhen Maria na pinakataas-taasang Diyos. Kung ganon ang pinakapangyarihan sa lahat ang gumagawa, yun ho ang nakasulat sa Biblia. Sino ang pinakataas na Diyos? Yung gumagawa sa langit at lupa. Itong Birhen Maria, itong ating Panginoong Jesucristo, hindi sila ang gumagawa sa langit at lupa. Anong katunayan?
Sila po mamamatay. Tama po ang sinasabi ni Propeta Jeremias na sila po'y mamamatay dahil Diyos itong kanilang tinuturo. Hindi ito ang Kristong nakasulat sa Biblia. Hindi ito ang Mariang nakasulat sa Biblia. Sila lang po ang naturo yan. Ito ang katotohanan. Yun po ang dahilan kung bakit amin itong ituturo sa inyo. Ang layunin lang po para mabuksan ang inyong kaisipan. Hindi namin layunin na saktan po kayo. Ang layunin po namin na mababuksan lang po ang inyong kaisipan para po magsiyasat na po kayo. Yun po ang ibilin ko sa inyo na mga Iglesia Katolika. Sino po ang pinakapangyarihan sa lahat? Ito ba si Birhen Maria na itinuturo ninyo na pinakataas na Diyos? O itong Iglesia Katolika na gumagawa kay Birhen Maria na Diyos? Wala po yan sa Biblia. Dahil po ang Birhen Maria na itinuturo, nakasulat sa Biblia, hindi ito Diyos kundi alipin. Sana po naunawaan niyo kami. Hindi namin layunin na saktan po kayo. Ang layunin po namin para lang po mabuksan ang mali niyong kaisipan. Dapat po ang sundin natin kung ano ang nakasulat sa talata ng Biblia para maituro po na iwawangis, hindi maiturong pagkasalungan. Yun ang mahalaga po. Sana po naunawaan niyo kami. Hanggang dito lang po.